Mabuti na lamang at nakaalis na siya, Ma'am Kiara. Ang tila nabunutan na tinik na sabi ni Beba sa dalaga. Oo nga, mabuti yon. Ayoko talaga makita siya dito. Wika niya. Dahan-dahan niyang inihiga si Sab sa kama. Maigi at nakatulog ng anak niya. Medyo banayad na ang paghinga nito, di kagaya kahapon na hinihingal pa. Kaya naman kahit paano, napapanatag ang loob niya. Di pa nga lang nila ito mailabas dahil lubhang delikado. May tendency daw kasi na lumala ang sakit ng anak kapag premature ang paggaling nito. Kailangan daw talaga masaid ang plema nito sa baga bago sila lumabas ng hospital. Kaya eto, baka abutin pa sila ng 2 araw dito. Ma'am Kiara, anong tingin mo kay Sir Zion? Di kaya siya nagdududa kay Zab? Kapag kuwan, natanong ni Beba. Ano ba naman ang paghihinalaan niya sa anak ko? Yung bang lukso ng dugo? Hindi man lang kaya yun naramdaman ni Sir Zion kay Zab? Sobrang hina lang ng boses nila na mag-usap. Baka marinig sila ng bata, kaya todo ingat sila kahit patulog ito. Wala itong alam na nakaharap na nito ang ama. Hindi naman siguro, Beba. Wika niya. Paano niya naman mararamdaman yon? Hindi niya naman pinangarap na mag-aanak sa akin. Wika niya. May konting kirot na dumaan sa dibdib niya nang masabi niya ang mga katagang yun kay Beba. Ngunit ayos lang. Masaya siya na mayroon siyang anak dito. At ito ang nagpapasaya sa kaloob-looban niya. Napapaluha pa nga siya habang tahimik niyang pinagmamasdan ang kanyang anak. Kung ako sa'yo, Iha, ihanda mo na ang sarili mo at huwag kang pakampante. Hindi natin alam, baka bigla ka nalang gulatin ni Zion. Singit naman ni Yaya Igay. Papakla siyang natawa dito. Hindi naman mangyayari yon. Dahil hanggang ngayon, alam kong iniisip pa rin niya kung paano niya babalikan ng ex niya. At naghihintay lang yun ng pagkakataon para maging sila uli ni Nea. Sigurado ka ba? Opo, Yaya Igay. Paano kung itanong niya sa'yo kung sinong ama ni Zab? Wala yun pakialam sa akin, kaya di na yun makikiusisa pa. Siguradong wika niya. Kung sakali lang naman, Kiara. Yun kung magkikita pa kami. Siguro nakabalik na yun sa Sadil de Ponso. Di naman siguro yun babalik dito para lang itanong sa akin yun. Pero ikaw, Ma'am Kiara, di pa tapos ang mission mo, hindi ba? Tapos na, Beba. Ibig mo sabihin, pinirmahan na ni Sir Benjamin ang consent nyo? Hindi na kailangan yon. Panahon na para ilagay ko ang anak ko bilang tagapagmana. Total, alam na rin naman ni Zion na may anak ako. Uwi ka niya. Yun naman pala, Ma'am Kiara. Bakit pa kasi hindi mo ginawa yun noon? Sana hindi ka na pinahirapan pa ni Zion. Hayaan mo na, ganun talaga. Isa pa, tapos na. Ang mahalaga sa ngayon ay ang leksyon na natutunan natin. Hindi ba, Yaya? Tama ka, anak. At pagbalik natin, sisimulan ko na yung ipinapatayo ko shop. Uy, congrats ma'am, matutuloy na rin. Salamat, Beba. So paano? Nagugutom ako, bili ka muna ng pagkain. Oo naman, ma'am. Nito, at excited itong tinungo ang pintuan. Palabas na ng pinto ang babae nang bumunga dito si Uncle Benjamin. Hindi niya ine-expect ang tila bigla ang pagdalaw nito sa hospital. Lalo na, batid niya marami itong ginagawa para pag-aksayhan siya ng oras. O di naman kaya ay marahil nabalitaan nito kay Zion na may anak na siya. Tahimik ito nakangiti sa kanya at tila ba inaasahan na nito na bata ang binabantayan niya at hindi si Yaya Igay. Siguro, kasing kulit mo rin siya noong bata ka pa. Di mawala ang magiliw ng ngiti nito sa natutulog na si Zab at lilipat sa kanya. Natural na po sa bata ang makulit. Sagot niya rito. Ano nga palang sakit niya? Bakit siya nandito? Hinika po siya, Uncle, dahil sa ubo at nag-pneumonia. Alam mo ba, ganyan din ang anak ko noong nasa ganyang edad siya. Kaya pala, mahina niyang sabi. Sa pagkakaalala niya kasi, di naman siya sakitin noong bata pa siya hanggang sa ngayon. Kaya pala ano? Wala po. Biglang bawi niya. Narinig pala nito ang mahina niyang bulong kanina. Napangiti lang ito sa kanya. Pasensya ka na palagi sa akin, Kiara. Bakit naman po humihingi kayo ng sorry sa akin? Kasi sa tingin ko, hindi ako naging mabuting uncle sa'yo. Nahihiya tuloy ako sa ama mo. Huwag po kayo magsalita ng ganyan, Uncle. Napakabuti niyo po sa akin.
Ginabayan niyo ako, kaya heto ako ngayon. Hindi man lang kita natulungan nung panahon na kailangan mo ng karamay. Okay lang po, wala man kayo sa tabi ko, nariyan naman po si Yaya. Pinayagan niyo po ako makasama siya. Oo nga naman po sir, inaalagaan namin mabuti si Kiara. Wika naman ni Yaya Igay. Kasama na ba dito ang... Tumigil muna ito at nakatingin na lamang ng matagal sa bata. Kapwa naman tahimik ang dalawa at walang may nais magsalita. Mabuti pa po uncle, sa labas po muna tayo. Pag-aya dito ni Kiara, niyaya niya ito sa coffee shop na nasa tabi lang din ng hospital. Pasensya na po kayo uncle kung hindi ko po nasabi sa inyong tungkol kay Sabrina. Alam ko po kasi na marami kayong problema, kaya ayoko pong dumagdag pa. Kaya ba ginaya mong mag-isa? Ganun na nga po. Sa edad ng anak mo ngayon, malamang bata pa nung dinala mo siya. Mahina siya na patango sa matanda. Apo ko ba siya? Opo. Paano naman siya magsisinungaling sa malamlam nitong mata at kalmado na boses na kahit kailan di nagtaas sa kanya? Kahit pa noong panahon na lahat na yata ng tao sa San Ildefonso ay galit sa kanya. Naintindihan kita kung hindi mo sinabi sa anak ko ang totoo at nilihim mo ito sa amin. Maraming salamat po uncle sa pag-unawa sa akin. Ayoko na po talaga kasi maging alalahanin pa ninyo at ni Zion ng mga panahong yon. Dahil alam ko nagpapagaling pa siya ng mga panahong yon. Ano bang plano mo ngayon? Kung maaari po sana uncle, hayaan niyo muna kami ni Zab. Hindi pa po ko handa na sabihin sa kanya ang totoo. Hindi ko po alam kung anong magiging reaksyon niya kapag nalaman niyang ama na siya. Hanggat maaari, ayoko po maalala niya ang nakaraan nang dahil lang kay Zab. Napatawad ka na niya, Kiara, at wala na yun sa kanya. Siguro nga po, pero hindi pa rin po ako tiyak kung matutuwa siya kapag nalaman niya ang tungkol kay Zab. Hindi ko may papangako ng matagal, Kiara, pero susubukan ko. Salamat po, Uncle. Walang anuman, Iha. So, paano? Ako ba, hindi mo rin ako ipapakilala sa kanya bilang lolo niya? Nakangiting hiling nito sa kanya. Sure po, kayo pa? Nakangiting wika niya. Sumama ito pabalik nila ng silid ni Zab na noon ay gising na. Mami! Medyo masigla na ito kumpara kanina nang magising ito. Siya ang tinatawag nito ngunit nakatingin ito kay Mr. Castillo. Sweetie, may ipapakilala ako sa'yo. Nakangiting wika niya kay Zab na hindi mawala ang tingin kay Mr. Castillo. Meet your grandpa, batiin mo siya. Masiglang wika niya. Hello po, Grandpa. Wala pang emotion si Zab. Nangangapa pa ito sa estranghero na lalaki na ngayon lamang niya nakita. Kapag kuwan ay tumingin ito sa mata ng ina. Mami, I thought po my grandpa is in heaven na. Totoo yon anak. Pati si Mama Lola nasa heaven na sila. Pero anak si Lolo Benjamin, ang papa ng... Natigilan siya sa pagbanggit ng papa mo. Siya ang ama ng papa mo. Sa wakas ay nabigkas niya rin. Hanggat kasi maaari, di niya dinidiscuss ang usapan na to sa anak niya. Palagi niya itong iniiwasan na mapag-usapan. Ako nga ang ama ng papa mo. Nakangiting wika ni Uncle Benjamin sa apo. Naupo ito sa kama para makipag-usap kay Zab. Nasaan po si Papa, Grandpa? Bakit hindi niyo kasama? Tanong ni Sabrina sa matanda na tila ikinawalang boses nito. Kaya todo sa lolo si Kiara. Kasi anak, sabi ko sa'yo nasa malayong malayo siya, kaya wala siya dito ngayon. Agaw niya dito na di na lamang tinutulan pa ng matanda. Sa huli, masaya siya na makita agad na nakapalagayan ng loob ang dalawa. Ilang oras din naghintay si Zion sa sasakyan bago nakabalik si Mr. Castillo. Excited siyang malaman kung ano ba natuklasan nito. Anong sabi ni Kiara? Binanggit ba niya sa'yo tungkol doon sa bata? Hindi na siya makapaghintay sa sagot nito matapos na pumasok sa loob ng sasakyan at naupo sa tabi niya. Mayroon. Ano po bang sabi niya? Sinabi ba niya na anak ko yung bata? Ano bang ginawa mo sa bata at masama ang tingin niya sa'yo? Sa halip na tanong nito sa kanya, na ikinatigalgal niya. Kasi Papa, para tuloy nagkaroon ng bara sa lalamunan niya nang maalala kung ano mga pinanggagawa niya kay Kiara. Wala naman siyang kasalanan sa batang yon. Sa ina nito, siguro marami.
Ngunit pareho lang naman sila. Oh, Zion, hindi ka na nakasagot. Huwag mo sabihing inawi mo si Kiara sa harap ng anak niya. Biglang nangati ang ulo niya sa pangangastigo ng mga tingin ni Mr. Castillo sa kanya. Hindi po, hindi ko siya inaway sa harapan ng anak niya. Pero paano siya nagalit sa'yo ng ganon para hindi ka magpakita sa kanya ngayon? Hindi ko po alam, basta narinig ko lang na monster ang tawag niya sa akin at ayaw niya akong makita. Kasalanan mo yan dahil hindi ka naging mabuti sa ina niya. Mabuti pa umalis na tayo. Pinuhay na ang makina at tuluyan ng pinaandarang sasakyan. Nanatiling wala siyang imik habang binabaybay nila ang kahabaan ng kalsada pabalik ng San Ildefonso. Kamusta na po yung bata pa? Basag niya sa katahimikan nila. Kahapon kasi hinihingal pa ito nang makita niya. Medyo masigla na siya ngayon. Ay, naalala ko ang panahon nung maliit ka pa. Tulad mo rin ang anak ni Kiara. Hikain. Konting ubot sipon lang, taranta na kami ng mama mo sa'yo. Kaya nga siguro hindi ka nagkaroon ng kapatid, Zion. Dahil mahirap kang alagaan noon. At proud ako kay Kiara. Sino ba mag-aakala na batang edad niyang yon makakaya niyang suluhin ang responsibilidad ng pagiging isang ama't ina? Napapapiling na sabi nito sa kanya. Dapat lang yun sa kanya dahil ginusto niya yon. Hindi naman siya mabubuntis kung hindi siya... Naipreno na lamang niya ang bibig na maalala ang ama ng bata. Sino ba kasi papa ang ama ng batang yon? Ako ba? Wala siya nabanggit sa ama ng anak niya. At ginagalang ko yon. Ayoko na siyang usisain pa. Dahil sa totoo lang, para bang wala naman akong naiambag sa kanya. Bigla niya nahinto ang sasakyan sa tabi ng kalsada. Siguro nga pa, wala kayong ambag sa kanya. Pero, ang tanong ko, kung anak ko ba talaga ang batang yon? Babalik ako, Papa. Aalamin ko ang totoo sa kanya. Wika niya at bumaba siya ng sasakyan. Kayo na lang pa ang bumalik sa San Ildefonso. At bakit? Babalik ako. Gusto ko magkaalaman kami once and for all, Papa. At anong gagawin mo kung sakaling ikaw nga ang ama ng bata? Hindi ko po alam pa. Basta bahala na. Natapik nito ang balikat niya matapos bumaba rin ng sasakyan. Kung yan ang gusto mo, sige na, dalhin mo ng kotse. Magko-commute na lang ako pa uwi. Pero pa, ako na lang ang magta-taxi. Hindi na, mas kakailanganin mo to. Basta ha, huwag kang gagawa ng ikakagulo ng tahimik na buhay na mag-ina. Sakto naman na may paparating na bus sa gawin nila ng biyaheng probinsya. Sa isang saglit ay nakasakay na si Mr. Castillo. Mag-iingat kayo pa. Matamis na ngiti lamang ang sinagot nito sa kanya. Pagka wala ng bus na sinasakyan ng papa niya, doon niya lamang pinaabante ang dala niyang sasakyan. Papaliko siya nang bigla may rumagasa ng isang kotse. Magdahan-dahan ka, gago! Namura pa siya ng driver nang lalaking bigla na lamang sumulpot sa harapan niya. Pasensya na, boss. Mapagkumbabang wika niya kahit kasalanan pa ng driver. Nagmamadali siya at ayaw na niyang pahabain pa ang diskusyon. Itinuon na lamang niya sa pagmamaneho ang atensyon hanggang sa makarating ng hospital. Pababa na siya ng kotse nang biglang parang may pumigil sa kanya. Anong gagawin ko kapag pinagtabuyan ako ng anak ni Kiara? Galit siya sa akin. Ani niya sa sarili. Ano bang pinagsasabi sa kanya ni Kiara? Parang baliw niyang kinakausap ang sarili. Nagtatalo ang magkabila ang isip niya kung papanhik ba siya o hindi. Okay, very good baby. Wala na akong huni na naririnig sa dibdib mo. Mari ka na lumabas ngayon. Yehey! Masiglang sabi ni Zab. Palibhasa, excited na itong umuwi sa bahay. Beba, kumuha ka na ng taxi para makauwi na tayo. Ayoko mag-taxi, Mami. Gusto ko po sa car niyo. Anak, wala ang kotse ko, kaya mag-taxi na lang tayo. Wika niya na sinang-ayunan ng anak. Okay po. Sa waiting area na lamang sila naghintay. Habang si Beba ay nasa tabi ng kalsada na nag-aabang. Beba, ano na? Wala pa bang taxi? Tanong niya rito nang tawagan niya sa phone. Wala pa po, Mami. I-denial niya ang numero nang maalala niya si Clark. Pwede ba sunduin mo kami? Sure naman, I'll be there in 30 minutes. Hintayin mo ako, ha? Agad na tugon nito. Maasahan mo talaga si Clark. Alam nyo, boto na ako sa kanya. Nakangiting komento sa kanya ni Yaya Igay. Huwag nyo na pong bigyan ng kulay ang pagkakaibigan namin. Saway niya sa Yaya. Hindi wag, nagbibiro lang ako.
Wala pang 30 minutos ay tumawag na ito na nasa parking lot na daw ito. Yaya, maghanda na po kayo, nariyan na po si Clark. Mauna na kayo, hihintayin ko rito si Beba. Marami kasing gamit na kailangan bitbitin at dito kakayanin ni Yaya Igay na mag-isa. Halika na anak. Wika niya kay Zab. Hawak niya ang kamay nito at naglakad sa hallway. Para siyang nanigas sa kinatatayuan habang may nakatingin dito. Nasa daraanan nila ito nakapwesto. Ano bang ginagawa niya rito? Ani niya sa isip. Habang si Zab ay kumapit bigla sa baywang niya. Bumitaw lang ito nang makita si Clark na nasa likuran ni Zion. Tito Clark? Bulalas ng bata. Napaka-heartwarming ng pagtatagpo ng dalawa sa pagitan nila ni Zion. Para na nga ito mag-ama sa sobrang close sa isa't isa. Palibhasa, wala namang father figure na nakilala ang bata, maliban kay Clark. Tara na. Mahina niyang awat sa dalawa. Mami? Napatingala sa kanya si Sabrina. Oh, bakit? Tinuro nito si Zion na nakaharang sa daraanan nila. Look, siya yung bully na palagi nag-aaway sa'yo. Ayoko pong dumaan dyan, Mami. Don't worry, baby. Akong bahala sa kanya. Ha? Sabi naman ni Clark na may matalim na titig kay Zion. Pinakuran sila nito nang dumaan sila sa tapat ni Zion. Parang tuod na nakatayo sa hallway. Oo, may bahagi ng puso't damdamin niya ang nanghihinayang. Dapat, si Zion ang kasama nila ngayon ni Zab at hindi si Clark. Kaya lang, may mga bagay na di pwedeng ipilit, kagaya ng sa kanila ni Zion. Hindi sila tugma ng nararamdaman. Wala siyang magagawa, kundi tanggapin na kahit kailan, hindi sila tinadhana na magsasama. Sino ba lalaking yon, Kiara? Tanong sa kanya ni Clark noong makauwi sila sa bahay. Oo, kilala nito si Zion, pero sa pangalan lang. Wala yon. Wika niya. Wala? Bakit takot na takot ang anak mo sa kanya? Huwag mo nang pansinin yon. Minsan kasi tinatakot ko siya doon kaya, ayun. It's my fault. Paliwanag niya, ngunit para bang di ito kumbinsido sa kanya. Kapag nanggulo siya sa inyo, sabihin mo sa akin. Okay? Oo na. Sige na, umalis ka na. Magpapahinga na kami ng anak ko. Pagtataboy niya kay Clark.